pa daw tayo sa krisis. Naku po, ano kaya yun? Saan kaya nga? Paano wala sa business? Nung isang linggo, yung presyo ng diesel nagdoble na. Paano? Magandang araw mga kabayan. Pag-uusapan po natin ang patuloy po na problema na nangyari sa ating bansa. Oil crisis na patuloy po na nagsisinungaling ang palasyo. Nagsalita na si Congressman Toby Chanco, nagsalita na ang Senado, nagsalita na nga po ang isa sa talagang maingay at palaban na senador na si Senator Marcolita sa oil crisis na nangyayari sa ating bansa. At syempre, hindi natin papalagpasin ang patuloy po na ginagawang propaganda ng mga dilawan pinklawan anti-Duterte kay Vice President Sara. At kumbaga, sinasabi nga nila na kailangan ng gumalaw daw yung mga anti-Duterte para makasigurado sila na manalo sila sa 2028 presidential election. And mga kabayan, sinabi ni Tariela na huhubarin niya na daw po ang kanyang uniform kapag maging presidente si Vice President Sara. And Banatiros, nako, dinamay na itong si Trililing sa kaso po sa mga ex-marine. Yan po yung ating mga pag-uusapan. At kung kayo po ay bago lang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like, mga kababayan. At i-share na rin kung kinakailangan. Maraming salamat. Sige mga kababayan po natin. Sinasabi po ng palasyo, sinasabi ni Claire Castro, mga kababayan, na walang oil crisis. Ngunit, mga kababayan, si Toby Chanco mismo na dikit kay Bongbong Marcos ay aminado na mayroong oil crisis nga. Ito panoorin natin. Ang sinabi ni Claire Castro, muna tayo. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo. Last na lang, Yusek. At what? So, walang oil crisis ha, mga kababayan po natin. Okay. So, puntahan muna natin ang sinasabi ni Senator Marcolita. Sabi ni Senator Marcolita, 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, mayroon tayong 50 to 60 days buffer stock. 2 weeks pa lang ang nakaraan, bakit biglang naging 110? May 126 na nga po Senator Marcolita. Di ba? Totoo yun mga kababayan po natin. Dikta ng merkado o dikta ng kanilang kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Ipakita ninyo sa libro ninyo na 100% ang inyong supply nang galing sa Persian Gulf para lang ako maniwala na kailangang itaas ng 110. Kasi ang nangyayari ngayon mga kababayan natin, grabe no, ang bilis ng pagtaas ha. Alam mo, hindi pa nga nagsimula na dumating yung mga sinasabing galing dumaan sa Persian Gulf, no? Dumaan sa hirap, kaya mataas na yung presyo. Sa atin, nagsitaasan na, mga kababayan natin. And then, ang pinagmamayabang pa nitong si Claire Castro, na wala daw pong krisis. Ika nga, paano naging normal na umabot na sa 110, 120 ang presyo po ng krudo sa ating bansa. At alam mo, kapag tinatanong sa ng media, siya po ay napipikon. So, mga kababayan, hindi po ito ugali ng tagapagsalita o yung nagre-represent para po sa palasyo. Iba paano kasi, no? Si Bongbong Marcos, mga kababayan po natin, kapag ini-interview naman, wala naman sa katinuan ang kanyang sagot. Wala naman sa tama. Mantakin mo, nagpasalamat sa mga teachers. Dahil daw yung mga teachers ay nagluto ng tuni-tuniladang pansit. Diba? O ito, pakinggan nyo pa yung tanong ng Mystery Media. Point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Mga kababayan natin, wala bang crisis yan? No? Hindi pa crisis yung nangyayaring ito, mga kababayan natin, na umabot na nga ng 126, 110 ang presyo ng diesel sa ating bansa. So, puntahan natin si Toby Chanco, mga kababayan po natin. Puntahan natin ang sinabi ni Toby Chanco dito po kay Claire Castro. Mahirap. So, wag muna tayo, dito tayo. Sinabi Ayan. So, pakinggan natin Ito po ay exclusive interview ni Toby Chanco sa third floor. So, salamat dito sa video from third floor. Shoutout sa inyong lahat. Pakinggan natin si Toby Chanco patungkol sa sinasabi ni Claire Castro na walang krisis sa ating bansa. Ibi-ibi.
Kung Toby, itong tanong ko, para galing na rin sa'yo. Kasi kanina, may statement si Palace Press Officer Claire Castro na hindi pa tayo nasa isang krisis. Pero Hindi pa, ano? Hindi pa? Hindi pa po? wala pa daw tayo sa krisis. Naku po, ano kaya yun? Saan kaya nga? Paano wala sa krisis? Nung isang linggo, yung presyo ng diesel nagdoble na. Paano mawawala tayo sa krisis? 'Di ba? Kaya nga, kung Toby, ito tanong ko sa'yo. Nasa krisis na ba po yung Pilipinas? Hindi lang po Pilipinas, buong mundo po ang nasa krisis. Pag sinabi niyang wala sa krisis yung Pilipinas, ano kaya yun? Hindi kaya nagpapakarga ng diesel yun? Kaya nga po, tanong ko, Oh. Ayan po mga kababayan natin ha. Nagulat si Toby Chanco na sabihin ni Claire Castro na walang krisis. Mantakin nyo mga kababayan po natin ha. Paano hindi nagkaroon ng krisis sa ating bansa ngayon? Pagdating po sa crude at gasolina, inuutos na nga ni Bongbong Marcos mga kababayan. Basta dito sa utos ni Bongbong Marcos, kailangan ng bumuo ng crisis committee para po sa nangyayaring krisis sa ating bansa ng mga oil crisis. So, paano walang krisis? Base po sa sinasabi ni Claire Castro. Kaya minsan, mga kababayan po natin, no, sa dami-dami ng mga sinasabi ni Claire Castro, halos karamihan po ay hindi natin mapapaniwalaan. Tapos siya pa yung magsisinungaling, napapalabasin nila na si BP Sara pa, yung fake news, yung mga Duterte pa, yung fake news. Kasi, ayaw nila malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Bakit hindi na lang nila aminin, di ba? Unang-una, alam naman ng taong bayan na krisis na talaga. Yung mga drivers nga, ayaw na magbiyahe. Dahil mantakin mo ha, hindi po tinaasan ang kanilang pamasahe kasi nag-offer pa ng libreng sakay si Bongbong Marcos. At ang nakakahiya po, mantakin nyo mga kababayan, nag-offer ng libreng sakay, yung pinagamit, mga tracking, yung mga pinagamit, yung mga sakyan ng mga pulis, kaya trending na trending at pinagtatawanan. Hindi tuloy may iwasan na ikukumpara ng ating mga kababayan itong libreng sakay ni Bongbong Marcos sa libreng sakay ng Office of the Vice President at sa libreng sakay ng Davao City na fully air condition, tapos malinis, hindi lang malinis, komportable talaga yung mga sasakay. Itong libreng sakay ni Bongbong Marcos mantakin mo, ano ka sa dump truck o kaya sakay ng mga pulis, wala malang aircon, napakainit, walang tamang upuan, tapos doon ka sasakay. So talagang napakababa ang tingin ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi man lang sila nahiya, mga kababayan. Kaya, oil crisis, yes, may crisis tayo. Huwag na po nila i-deny. And habang nag-uusap tayo ngayon, mga kababayan natin, kahit yung Senado, sinasabi ng Senado na kailangan ng bumuo ng isang crisis committee. Kailangan ng i-push ito dahil nasa crisis na po ang ating bansa. Marami pa po tayong pag-uusapan at kung kayo po ay bago lang dito sa ating channel, huwag kalimutan i-like at pakisubscribe na rin. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, ito, additional update mga kababayan po natin. Nasira daw po ang kredibilidad nitong Lucaret. Yung makapal na muka na si Claire Castro dahil daw po sa kasong inireklamo sa kanya ni Congressman Leviste. Totoo naman mga kababayan, di ba? Na sinungaling talaga itong si Claire Castro. Ngayon, humihingi po ito ng danyos na 500 million. Ngunit ang kanyang danyos na hinihingi, mga kababayan po natin, abay pinagtatawanan lang ni Congressman Leviste. At nagbiro pa si Congressman Leviste, mga kababayan po natin, na si Castro ay sasagutin niya daw po. Sagutin niya yung pagpapagamot ni Castro. Dahil sabi nga ni Castro, nagkaroon na daw po siya ng sleepless night at anxiety. Dahil po sa kasong ipinal sa kanya ni Leviste. Mantakin nyo mga kababayan ha. Isang kaso pa lang yan ng kasinungalingan. Paano pa yung mga kaso na pinaggagawa niya kung wala na ito mga kababayan natin sa kanyang posisyon. Kung wala na ito sa kanyang posisyon, paano pa lalabas yung mga kaso ng mga kasinungalingan na binabato niya sa ginagawa niyang press conference at sa kanyang pagbablog. Kung titingnan niyo yung kanyang pagbablog, mga kababayan po natin, puno ng
propaganda at kasinungalingan. Okay, pakinggan natin ang sagot niya sa mainstream media. Us for ruining my integrity. Ruining daw yung integrity niya. Gago, no? Siya naman ang sumisira sa integrity niya. The moment na pumasok siya sa administrasyon ni Bongbong Marcos, sirang-sira na po yung gagang ito eh. Okay, 500 million. Yes, 500 million kapalong damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palas press officer. I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, in other words, anong word exactly sinabi niya? Sleepless nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin yung pangpagamot niyo, Yusek. Good. Very good. He Tagal niya pa mag-isip, no? admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So nasira daw po yung kanyang integrity, no? At parang inamin daw ni Congressman Leviste na sinira niya yung integrity nitong si Claire Castro. Sa totoo lang, mga kababayan po natin, siya naman sumira ng kanyang pagkatao eh. Pinagagawa niya ngayon, mga kababayan po natin, na puro kasinungalingan at nagiging attack dog ni Bongbong Marcos laban po kay Vice President Sara. Sa totoo lang, alam naman ni Claire Castro, noon nga binabas niya nga si Bongbong Marcos dahil walang utak, di ba? Binabanatan niya nga kung bakit nag-hire pa ng advisor, itong kay Gadon, no? Advisor for aviation, tawag dyan, na wala namang alam-alam, hindi naman na kailangan yan eh. Ngayon, gumawa na naman ng bagong departamento. Kalimutan ko yung pangalan po, tsaka ng mga bago kasi para ilagay lang itong dating secretary na Department of Tourism na si Cristina Prasco, may bago na namang department. Nako, makabayan natin. Di ba? Ngayon, alam niya rin naman na talagang kurap ang kanyang amo. And alam niya rin naman, sinabi mismo ni Amy Marcos na adik ang kanyang amo. Pero binabaliktad niya. At alam niya kung sino yung pinaka-kurap. Di ba sinasabi niya na nakakahiya daw po na ang tatay mo ay isang kurap. Sino ba yung kurap sa pinaka-kurap ng lahat? Di ba si Marcos Sr.? Pero sinasabi niya, mahiya daw si Pipi Sara kasi kurap daw si Tatay Digong. And sa galit nila sa mga Duterte at gusto nilang sirain ang credibility ng mga Duterte, di ba dapat kasuhan nila ng sinasabi nilang corruption? Pero wala silang may kaso. Pati ka sa EJK, wala silang may kaso sa ating bansa eh. Yung palusot nila, wala na daw pong mga testigo. Paano? Di ba? Napadala pa nga nila sa dahig. At doon nila pinupost yung mga invento nila at pinadala pa nila yung mga taong binabayaran po nila para magtestigo against kay President Duterte. So si Castro, sirang-sira na po ito, mga kababayan. Ito sa krisis lang ng oil. Sinasabi niya na wala pa daw krisis sa oil. Pero yung mga senator nagsasalita na. Tayong mga ordinaryong Pilipino na nakikita na rin po natin. At talagang krisis na. Ito na, nakita natin krisis na nga po sa oil eh. Tapos sila patuloy pa rin sila na nagdi-deny at sinasabi pa rin nila na wala tayong krisis sa oil. Paano walang krisis? Kitang-kita na nga po ng sambayan ng Pilipino yung krisis na nangyayari. And sa usaping krisis, mga kababayan natin sobrang krisis na nga po yung nangyayari sa ating bansa. Busy pa po sila sa pagpapa-impeach sa ating Vice Presidente. Inuuna nila nagastusan, milyon-milyon na naman yan ang ginagastos para po sa impeachment ni Vice President Sara. At syempre, nagkakaroon na nga ng suhulan. So, dinideny pa nila na nagkakaroon ng suhulan. Pero ang taong bayan, mga kababayan, alam na ng lahat. Alam na ng bawat Pilipino na nagkakaroon na nga ng suhulan para po sa impeachment ni Vice President Sara. And hanga din ako dito kay Toby Chanco, mga kababayan po natin. Ay si Toby Chanco, inaamin niya na posibleng ma-impeach talaga si BP Sara. Yung aasahan po posibleng may numero nga po sila para sa impeachment against kay Vice President Sara. Pero ano nga aasahan natin? Siyempre magdi-deny sila. Siyempre sasabihin nila, mga kababayan po natin, na walang nangyayaring bayaran. Sasabihin nila na hindi totoo yung mga haka-haka na nagkakaroon ng bayaran
para ma-impeach si VP Sara. At mantakin nyo mga kababayan, sinasabi ni Luistro na malaki daw yung chance o mas matibay yung impeachment case kay Vice President Sara kumpara kay Bongbong Marcos. Of course, ano bang maasahan natin? Talagang sasabihin nila na mas matibay yung ebidensya laban kay VP Sara kay Bongbong Marcos. Kasi nga, aso sila ni Bongbong Marcos. Iamo nila yan eh. Kumbaga, yan ang nagpapasakot sa kanila eh. Yun ang pupundo sa kanila. Kaya nga inimpeach sila si VP Sara noong 19th Congress dahil sa di umano'y 150 million na katumbas ng ayuda na ibinigay sa kanila. Yung sinasabing wala daw kinalaman ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa impeachment ni VP Sara. Mantakin mo, yung unang pumirma sa impeachment ni VP Sara ay si Sandro Marcos. O paano sabihin ni Bongbong Marcos na wala silang kinalaman? Ngayon, i-deny nila. No? At itong mga abogado nila, syempre, wala naman tayong maaasahan. Sasabihin ng abogado ng mga complainant na talagang matibay daw ang ebidensya kay VP Sara. Kung matibay ang ebidensya laban kay VP Sara, bakit ngayon naghahanap pa rin sila ng karagdagang dokumento? Bakit kailangan nilang idamay o ipasabina yung bank account ng asawa ni Vice President Sara? Kasi gusto nila i-connect doon. Bakit nila kailangang isapasabina ang bangko ni Vice President Sara kung sinasabi nilang overwhelming yung ebidensya sa impeachment ni VP Sara? Kaya bistong-bisto na po sila mga kabayan. Bago natin puntahan si Luistro, okay, puntahan muna natin. Itunayan muna natin ito. Mahihirapan umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang mga aligasyon laban sa kanya sa mga reklamong impeachment na kinakaharap sa Kamara. Kabilang narito ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Kaya babala sa publiko ng human... Ano hindi maipaliwanag na yaman, mga kababayan po natin? Negosyante po ang pamilya ng asawa ni VP Sara. May sarili silang law firm. Nagtatrabaho po si VP Sara. Ang sabi nga ni hindi ba lalaki yung pera ko kung ako ay nagtatrabaho? Tapos sinasabi nilang kini-question nila yung bank account ni VP Sara. Isabi ni VP Sara, alin doon sasalin ko yung kini-question nila? Wala naman silang kini-question sa alin eh. Yung gusto lang nila, i-centralize nila. Bakit daw nagkaroon ng 88 million si VP Sara sa kanyang salin? Siyempre, nagtatrabaho, nag-iipon, kaya nagkaroon ng ipon. Mabubo talaga ito. Ganun na sila kadesperado, mga kabayan. Rights lawyer na si Attorney Dino De Leon, asahan na ang diversionary tactics mula umano sa kampo ng pangalawang Pangulo. Sa gitna rin ito ng krisis sa ekonomiya na nararanasan ngayon, bunsod ng sobrang taas ng presyo ng langis dulot ng gulo sa Middle East. Si De Leon ay abogado ng mga complainant sa ikalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte na Diba? Pangalawang abogado po ng impeachment laban kay VP Sara. Hindi yung sinasabi nila na magkakaroon ng diversionary tactics ang kampo ni Vice President Sara dahil sa krisis na nangyari sa ating bansa. Baka sila. Diba? Baka sila yung nakakuha ng mga panibagong diversionary tactics. Pucha, para pagtakpan ang korupsyon sa flood control project. Kasi ang ginagamit nila pang cover up sa korupsyon ni Bongbong Marcos, pagiging tamad, at incompetent, weak leader, ay ang impeachment ni Vice President Sara. Di po ba? O ngayon nakahanap sila. O, krisis na naman. Para kunwari, sasabihin, krisis naman talaga sa buong mundo. Pucha, mga kababayan, bago pa nagkaroon ng krisis sa buong mundo, krisis na yung ating bansa. Wala na pumapasok na investors, yung iba nag-withdraw, yung iba ayaw mag-expand dahil nga sa corruption ni Bongbong Marcos. Hindi lang flood control project, hindi lang DPWH. Nandiyan po yung crisis, no? Nandiyan po yung corruption. Corruption sa lahat ng ahensya ng gobyerno. DPWH, DSWD, PhilHealth, Department of Agriculture. Grabe yung corruption, mga kababayan. Department of Tourism, kay Cristina Frasco. urong na. Ito na, winawarangan ko na yung publiko na merong malaking mga diversion. Nag-iimbento na naman ito, mga kababayan po natin. Tactic yan, mga Duterte. They will take advantage of the economic situation because of the war in Iran. Diba? Yung gawain nila ng pagda-divert ng issue, binabato nila sa mga Duterte. Israel and the United States and oil price hike o yung pagtaas ng petrolyo, iti-take advantage lahat yan ngayon
Dahilan sa ayaw nilang mabuksan ng bank accounts, ayaw nilang maisalang ang mga witnesses, at kaya in-announce ni Sara Duterte na nagtatakbo siya presidente. Naniniwala Di ba? Alam nyo, hindi sila matatakot kay VP Sara. Kasi kung takot sila, hindi sila magka-file ng impeachment. Di ba? Kung takot sila, hindi sila atake. Kaya huwag nyo nang i-divert. Anong ayaw buksan ng bangko? Ikaw, di ba? Buksan mo muna yung bangko mo. Bago sila maghamon na magpirma si VP Sara ng waiver na buksan yung bangko, buksan nyo muna yung mga bangko nyo. Ipakita nyo yung pera nyo. Baka hindi na kasya sa inyong bank account ang dami ng pera na natatanggap nyo para lang sa impeachment ni VP Sara. Baka lang naman. O bago kayo humirit, kayo muna. O kaya sabay-sabay. Pipirma si VP Sara ng waiver, nabubuksan nyo kanyang bank account, ipipirma din kayo. Kayo lahat na mga kongresista, mga senador na galit kay Vice President Sara, sabay-sabay. O bakit si VP Sara lang? Ibalik na naman natin sa confidential fund. Bakit kay VP Sara 125 million, kay Bongbong 4.5 billion? Yung ibang ahensya ng gobyerno, mas malalaki pa. Bakit kay VP Sara lang? Diba? Tapos yung bangko. Tapos sabihin nyo na i-divert ang issue sa usapin ngayon ng crisis. Kayo ngayon nagda-divert Kasi ang impeachment is diversionary issues para sa corruption. Itong mga gago na ito, mga kababayan, ang ingay sa confidential fund ni VP Sara. Pero tikom ang bibig sa corruption. Kaya kung gusto nilang pananagutan, gusto nilang magkaroon ng hustisya ang taong bayan, mga gago kayo, imbestigahan nyo yung confidential fund ni Bongbong Marcos at magsalita kayo sa mali-malitang pera, sa flood control project. Gago kayo, puros kayo Sara ng Sara, kaya nahalata kayo ng taong bayan. rin si De Leon, hindi sasagutin ng Vice Presidente ang mga alegasyon laban sa kanya. Wala pang reaksyon kaugnay nito ang kampo ni VP Sara. Pero nauna nang sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte sa impeachment process, nahihirapan silang sagutin ang mga alegasyon dahil wala namang impeachable offense. We maintain our position na nahirapan kaming sagutin because walang impeachable offense. Kung babasahin mo, mantakin nyo mga kababayan nahihirapan hindi dahil sa dami ng kailangan nilang ipaliwanag, kundi walang offenses na i-final laban kay VP Sara. Ultimate facts. Bigyan kita ng example. Nakasulat doon na sinasabi nila the Vice President committed plunder. Diba? Sa plunder, ano bang ultimate facts dyan? Ang ultimate facts sa criminal offenses, kailangan mong i-allege yung elements ng crime. At ang elements ng crime is 1, she's a public officer. 2, the amount, which is 50 million above. 3, that there was an accumulation or acquisition of unexplained wealth or ill-gotten wealth through a series of overt acts. So, yes, she's a public officer, but hindi naman nila inallege kung paano napunta sa kanya yung sinasabi nilang pera, for example, sa confidential funds. So, yun yung punto namin, but sinasabi namin na there's a failure to allege the ultimate facts or the material facts that would constitute the impeachable offense. Kasi, iba yung sasabihin mo lang na, lumabas yung pera, so malamang napunta sa kanya. Hindi po yan ultimate. Di ba mga kababayan natin? Ang hirap pala ipaliwanag para sa kampo ni Vice President Sara na walang mga akusasyon. Ang mga akusasyon sa kanya ay walang sapat na basihan. Kaya ang hirap pala ipaliwanag. Tapos gusto pa nila i-present si Madriaga. Si Madriaga po, mga kababayan po natin, obvious na po na talagang sinungaling at imbento lang yung mga akusasyon sa kanya. So ngayon gusto nilang isama sa kanilang mga ebidensya itong si Madriaga, kaya gusto daw po nila ilabas sa loob ng kulungan. Napansin niyo po ba mga kababayan natin, yung ginagamit ngayon ng administrasyon at ang kanyang kaalyado na mga komunista, mga kaliwa, NP at Dilawan, ay mga kriminal laban po sa nakaupong Vice Presidente at sa dating Presidente. Sino yung mga ginamit nilang mga witnesses laban kay Tatay Digong? Mga galing sa Bilibid po. Yung mga drug lord, mga kriminal, ang iba nagtago pa sa ibang bansa.
Yun ang ginagamit nila ngayon against kay Tatay Digong. And now, Ramil Madriaga, ano yan, certified criminal, kidnapper. Tapos itong ginagamit nila. Sabi nila, siya yung founder ng ISIP o ASIP na nagpo-promote kay BP Sara noong 2022. Tapos malalaman natin na hindi naman pala totoo. And marami po yung mga talagang magpapatunay ng mga testigo, lalo na po yung galing sa hanay ng kasundaluhan. Na ngayon aktibo pa yung iba na magsasabi na si Madriaga ay walang katotohanan. Kaya yung kung ilalabas nila si Madriaga, pucha masusunog na naman sila dyan. Sigurado ako dahil sinungaling lang ang kanilang witness na si Madriaga. And then, sinasabi ni Luistro sinabi ni Luistro noon mga kababayan, na kailangan daw si BP Sara yung humarap. O ngayon sa bagong interview niya, sinabi niya na hindi naman pala required na humarap si BP Sara. Kasi nga, nagsalita yung mga abogado ni Vice President Sara. Bilang legal counsel, hindi naman kinakailangan na pumunta si BP Sara. Hindi niya obligasyon, kundi nasa kanya. Yung sinasabi nila, kailangan harapin ni BP Sara yung mga matatagal na na-question. Matagal na po yan sinagot ni BP Sara. At hindi kailangang sagutin doon sa Kangaroo Court ng House of Representatives, na majority dyan na nakaupo ngayon ay mga nakatanggap ng malita pera, nakatanggap ng sobrang pera. Galing po sa korupsyon ng flood control project. Hindi galing sa akin yan, kundi galing sa kapwa nila, mga congressman, galing sa mga dating military na naglingkod kay Saldico. Okay, pakinggan natin ang interview. Mahihirap Ayan. Yung aasahan po nating impeachment hearing sa Miyerkules, paano po yun kung hindi sumipot si VP Sara? Dahil ang sabi nga po, kailangan naroon po siya. Hindi po pwedeng tulad sa ICC. ICC ba? ICI. Yung wala po doon yung Pangulo noong siya ay dinidinig ang kanyang kaso. Pag hindi po siya sumipot, paano? Well, Ms. Corina, yung presence niya during the hearing proper is part of her right to due process, no? That being her right, it only means na prerogative niya whether to come or not to come. But of course, from the perspective ng sambayanang Pilipino, matagal na nating hinihintay ang kasagutan ng Vice Presidente sa mga alegasyong ito. So for us in the committee, we will truly appreciate if she will come and actively participate in the hearing proper. So she has a choice pala. That is correct, Corina. She has a choice. Okay, so opinion lamang yung hindi pwede siyang hindi magpakita. Di ba? So may option po siya. Ngayon gusto nilang takutin ng taong bayan, gusto nilang pressurein si BP Sara. Galing na mismo sa kanila, mga kababayan po natin, na choice po ni Vice President Sara kung sisipot po siya o hindi. Diba? Kasi masyado nilang parang niloloko ang taong bayan na sinasabi nila, ayan, si BP Sara kailangan humarap, kailangan magpaliwanag, hindi pwede yung abogado niya lang. O ngayon, binawi niya na naman kasi hindi nila kaya, mga kababayan, na panindigan ng kanilang kasinungalingan. Kasi matatalino nga, yung mga abogado ni BP Sara, magagaling, at si BP Sara magaling. Hindi nila pwedeng lokohin. At hindi nila pwedeng lokohin ang taong bayan dahil marami na ngayon yung nagsasalita at nagsusupalpal sa kanila. Marami na ngayon yung mga social media influencer na mas may alam pa kumpara mo dito sa mga senador na ito. Laki ng utang nito, 8 billion daw kay BP Sara. Di umano yung kanyang utang ay 8 milyon, 8 milyon. So kung may utang siyang 8 milyon, baka iniisip niya, kung ma-impeach siya si BP Sara, quits na sila. Naku, kailangan pagbayaran yan. Ang dami mong kinuha mula sa ayuda, gunggong ka. Diba? Kaya tayo po, mga kababayan po natin, maging mapagmatyag po tayo. Tingnan natin maigi itong mga sinasabi nila. Sa mga kababayan natin na kiniklaim na sila ay neutral at tinitingnan nila yung takbo ng politika, maging mapanuri po tayo. Tingnan nyo po yung mga lumalabas na balita kasi madalas kasinungalingan. Lalo na po itong mga gigil na mapa-impeach si Vice President Sara. Again, mga kababayan, kumikita na po yung kanilang sinasabi na kailangan magpaliwanag ni BP Sara sa taong bayan. Gamit na ang salitang taong bayan. Pero ayaw ng taong bayan na ma-impeach si BP Sara. Makikita natin yan sa resulta ng mga survey. Paulit-ulit na sinisira si BP Sara, paulit-ulit
na pinapalabas kung ano-ano mang kasinungalingan, pero lalong tumataas yung ratings. Kung maglalakad ka ngayon sa kalsada, sa amang lugar, kahit sa mga liblib na lugar, ayaw nila na ma-impeach si VP Sara. Maliban na lang kung magpapalabas po sila ng mga pirmahan at may katumbas na pera. Sigurado, maraming pipirma dyan pag pera-pera. Alam mo naman ngayon, dahil sa krisis, sa sobrang hirap, niisip ng tao, okay lang yan, hindi naman nila ma-impeach si Sara. Kaya pumipirma dito po sa mga pinapapirmahan nila. Okay, so dahil sobrang desperado po sila mga kababayan, itong si Tariela, punta natin si Tariela ha, uhubarin na daw po ni Tariela ang kanyang uniforme kung sakaling maupo si Vice President Sara na presidente. Ang masasabi ko kay Tariela, hindi ka importante sa gobyerno. Isa ka lang asong ulol na ginagamit ni Bongbong Marcos, ginagamit ng mga dilawan at pinklawan para atakin si VP Sara at gumawa ng kung ano-anong propaganda na anti-China. Hindi nga namin alam, baka Amerika rin yung nasa likod nitong si Tariela na ito. At kung magre-resign siya, dapat ngayon pa lang mag-resign na siya. Kasi 101% magiging presidente si Vice President Sara. Kahit ano pang gagawin nilang paninira, kahit anong pigil yung gagawin nila, ako nakakasigurado na magiging presidente si Inday Sara Duterte. Mag-resign ka na, Tariela. So punta naman tayo dito sa ating panibagong topic. So si Trillanes ay nag-file din po mga kababayan natin. Pero bago natin ituloy ang ating diskusyon, kung umabot po kayo sa video ito, huwag kalimutan mag-like. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po dito po sa ating munting channel, mga kababayan. So, si Trillanes naghain din ng kasong cyber libel laban po sa mga Marines. Pero yung twist dito, sinama niya yung mga banatiros. Kaya gigil na gigil po yung mga banatiros. Mantakin mo, sinama sila ni Trillanes sa pag-file ng kaso. So, ang kasalanan nila, sabi ni Trillanes, ay sila po ay nag-interview lang sa mga Marines, mantakin mo. Ganyang kadesperado si Trillanes. Nag-interview lang ng mga Marines, abay kinasuhan na. Dahil gusto niyang patahimikin. Ayaw niya na may mga interview na lalabas ang mga Marines. Kasi sinusubukan niya na busalan or patahimikin ang sino mang magbibigay ng platform dito sa mga dating military na nagdi-deliver ng pera. Nautusan ni Saldico na magdi-deliver ng pera. At ito nga, si Trillanes, ang di umano'y isa sa nakatanggap ng pera at nakita nila na nagpapalit ng $2 milyong na ginamit naman para i-assess ang mga opisyal ng ICC. So, Trillanes, dinideny. At yung kanyang bagong pautot ngayon, sinasabi ni Trillanes na may mga nakausap daw po siya na dating inoperan din na magsalita sa delivery ng mali-malitang pera. So si Trillanes, mahilig ito mag-imbento. At kita niyo naman yung kanyang mga imbento laban sa dating presidente ay hindi umobra at lahat ay naging basura. At siya pa yung natulang guilty sa cyber libel na i-final sa kanya ni Congressman Pulong Duterte. Marami pa po siyang mga akusasyon kay Manscarpio, kay Pulong, kay Bongo, kay Tatay Digong. Lahat yun. Ni isa walang napatunayan. So, mahilig lang si Trillanes na mag-file ng kaso. Paano kasi makabayan natin? Ang laki ng pera nito Kaya mag-file ng kaso, baliwala lang po sa kanya. Okay? So, nandiyan pa ba kayo? Palike naman ang video natin, mga kababayan. Okay, ito gusto ko rin banggitin at pag-uusapan. Usaping corruption, usaping Livesti versus Claire Castro. So, di ba, nabanggit natin kanina sa nauna nating na-discuss na humingi si Claire Castro ng 500 million na karagdagang danyos dahil daw sinira ni Congressman Livesti ang kanyang kredibilidad. Pucha, wala naman siyang kredibilidad At ito dapat ipaliwanag nila. Saan nila ginagastos yung bilyong-bilyong pondo nila? 2.4 billion o 2.46 billion ang budget nila sa Presidential Communication Office. Ang tanong natin, baka yan ay ginagamit lang nila sa propaganda against sa mga Duterte o sa mga kalihado ng mga Duterte. Ginagamit nila itong propaganda. Malay natin, mga kabayan. Mantakin mo, laki 2.46 billion ang budget nila. Magsasalita lang naman, di ba? Ano bang proyekto ng PCO? Magsasalita lang
no? Takpan ng kasinungalingan at pagiging korap ni Bongbong Marcos. Tapos paldo, 2.46 billion na yung kanilang pundo. Mapapasa na all ka na lang, mga kababayan natin. Kaya kung ang pag-uusapan ay ang paglustay, ito yung mga talagang naglulustay sa pera ng taong bayan. Si BP Sara nga, ang liit lang ng kanyang budget. 700 million. Ang dami niya pang pinapasahuran. Pero ang daming natutulungan. Yung PCO, ano ba yung ginagawa nila na nakakatulong sa taong bayan? Na napapakinabangan ng taong bayan? Pagpapakalat ng kasinungalingan laban kay BP Sara. Pagiging propagandista. At di umano'y naghahawak ng mga vloggers at troll farms para umatak sa lahat ng mga kritiko ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ipakulong yung mga nagsasalita against corruption. O kung hindi man ipapakulong, ito yung mga ex-marines. Magpapakalat sila ng kasinungalingan gamit ang mainstream media at ang social media. At hindi lang yan, no? Malay natin sila rin yung nasa likod. Malay lang natin ha. Hindi ko sinasabi at hindi ko kino-confirm. Malay natin na sila rin yung nasa likod yung paglabas nitong si Lovely Granada na ngayon ay umaatake kay BP Sara. Akala mo sikat, no? Na gustong hamunin si BP Sara ng isang debate. Hello? Yung debate na yan, yung magsalita ka sa publiko, no? Patunayan mo na talagang matalino ka, anong plano mo sa bansa. Yan po is estratehiya ng NPA at mga komunista. And now, nakita nyo yung pattern kung sino nasa likod nitong si Lovely. At ito yung sabi ko nga, bago nila hamunin si BP Sara ng isang debate, kung ano man ang gusto nilang pagdiskusyonan, hamunin nila muna si Bongbong Marcos na magpa-hair follicle. Kasi yan ay napaka-importante na malaman ng taong bayan ang katotohanan sa allegation na addict si Bongbong Marcos. Diba? Ayan, Claire Castro. Bago ka maghamon ng debate kay BP Sara, hamunin mo muna si Bongbong Marcos na magpa-hair follicle. Yan lang yung ating update. Maraming salamat. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman para sa mga bagong topic, bagong diskusyon at mga issue na pag-uusapan po natin dito po sa ating munting channel. Maraming salamat and God bless po. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Pilipinas, Duterte pa rin. Sara Duterte is our president. Mabuhay po.